Mahigit isang buwan nang hindi dinadatnan si Estrella. Medyo kinakabahan siya sa pwedeng maging resulta ng pagtatalik nila ng nobyong si Larkin. Hindi sila gumamit man lang ng proteksyon, kaya malaki ang posibilidad na mabuntis siya. Dahil hindi siya mapakali ay bumili siya ng pregnancy test sa botika. 5 pirasong binili ng dalaga upang makasigurado sa magiging resulta. Umuwi siya ng maaga sa bahay ng auntie niya. Estrella, maaga kaya tong umuwi? Tanong ng kanyang auntie kay Estrella. Wala na kasi kaming klase, auntie, kaya maaga akong umuwi. Ah, ganun ba? Sige, magpahinga ka muna at marami tayong trabaho mamaya. Sige po, auntie. Pumasok sa banyo si Estrella habang nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng pregnancy test na binili niya. Binasa niya sandali ang instruction kung paano gamitin ang pregnancy test. Umihi siya sa tabo at nilagyan ang dropper ng kanyang ihi. Nilagyan niya ng 3 drop ang bawat pregnancy test. Pumukit si Estrella at taim din na nanalangin sa Diyos na sana ay hindi siya buntis. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Diyos ko, wag po sana ngayon na magtatapos na ako sa pag-aaral. Taimtim niyang panalangin. Ngunit hindi dininig ng Diyos ang kanyang panalangin dahil 2 pulang linya ang nakita niya sa 5 pregnancy test. It's positive. She's pregnant. Nalalambot ang kanyang mga tuhod at napasalampak sa loob ng banyo. Doon ay umiyak siya ng umiyak. Hindi niya alam ang gagawin. Ngunit iisa lang ang tumatakbo sa utak niya. At yun ay ang sabihin kay Larkin ang pagdadalang tao niya. Marahang hinaplos ni Estrella ang kanyang impis pang puson. Doon ay kumuha siya ng lakas. Kinabukasan ay nakipagkita siya sa kanyang nobyong si Larkin. Mahal ko, bakit namumutla ka yata? Pansin ni Larkin sa pamumutla ni Estrella. Tumikhim ang dalaga. Kinakabahan siya na baka ayawan ni Larkin ng kanilang magiging anak. Mahal ko, buntis ako. Nauutal na wika ni Estrella sa binata. Nagulat naman si Larkin sa sinabi ni Estrella. You what? Hindi nito makapaniwalang tanong. I'm pregnant, Larkin. Buntis ako. Naging emosyonal si Estrella at napaiyak dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Bumakas naman sa mukha ni Larkin ang kasiyahan sa narinig mula sa nobya. Talaga? Magiging tatay na ako, mahal? Yes! Masayang-masaya na bulalas ni Larkin. Napaangat naman ng mukha si Estrella kahit hilam ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ka galit? Tanggap mong magiging anak natin? Hindi makapaniwalang tanong ni Estrella sa nobyo. Marahang hinaplos ni Larkin ang mukha ng dalaga. Bakit naman ako magagalit? Mahal kita, at ang baby na yan ang bunga ng ating pagmamahalan. Pananagutan kita, Estrella. Mahal na mahal kita. Kayo nang magiging anak natin. Kaya huwag ka nang matakot, okay? Ako ang bahala sa'yo. I will protect you and our baby. Pangako ni Larkin sa dalaga. Natawa naman ang puso ni Estrella dahil sa sinabi ng nobyo. Para bang nawala bigla ang agam-agam sa kanyang puso. Tunay nga na minamahal siya ni Larkin. Kinagabihan pagdating sa bahay ni Larkin, ay agad niyang nakita ang kanyang mga magulang. Determinado siyang ipaglaban ng pagmamahal kay Estrella, lalo na't magkakaroon na sila ng anak. Mom, Dad, I want to talk to you. Seryoso niyang pahayag sa kanyang mga magulang. What is it, son? Tanong ni Mr. Montefalco. Umupo ang mga magulang niya sa mahabang sofa habang nakaharap sa kanya. Gusto ko na pong magpakasal. I want to marry my girlfriend. What? Are you crazy, Larkin? Ang bata-bata mo pa para mag-asawa. Hindi ako papayag sa gusto mo. Sigaw ng ina ng binata. Baka sa mukha nito ang hindi pagsang-ayon. Yes, Mom. I'm crazy. I'm crazy in love with Estrella. Lalo na ngayon at buntis siya. Anak, hindi solusyon ng pagpapakasal kahit buntis pa ang babaeng yun. Baka nga hindi sa'yo ang batang yan na pinapaako lang sa'yo. Galit na sigaw ni Mrs. Montefalco kay Larkin. Galit na napatayo si Larkin at tiningnan ng masama ang kanyang ina. Don't you ever dare insult my girlfriend, Mom. Lalo na ang anak ko. That baby she's carrying is mine. Alam ko yun, at hindi ako papayag na maging bastardo ang aking magiging anak. Nakakuyom ang kamao na pahayag ni Larkin sa kanyang ina. Isang irap lang ang ginawad ni Mrs. Montefalco sa anak. Tumikim naman si Mr. Montefalco. Anak, sabihin na nating anak mo nga batang dinadala ng babaeng yun. Pwede ka namang magbigay ng sustento sa anak mo sa kanya. Hindi mo na siya kailangan pakasalan pa.
Mahinahon na paliwanag ng kanyang ama. No, Dad. I love her. At pakakasalan ko siya sa ayaw at sa gusto niyo. Larkin! Sigaw na tawag ng kanyang ina. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kailangan ng opinyon niyo eh. Nire-respeto ko lang kayo dahil mga magulang ko kayo. Kaya pinaalam ko ang bala ko. If you can't accept my girlfriend and my baby, I really don't care. Ipaglalaban ko sila, kahit kayo pang maging kalaban ko. If you'll excuse me, pagod na ako at kailangan ko na magpahinga. Paalam ni Larkin sa mga magulang niya. Larkin, kami pa rin ang mga magulang mo, kaya kami ang masusunod. Malakas na sigaw ng ina ni Larkin. Ngunit hindi na ito pinakinggan pa ng binata at dire-diretso nang umakyat sa kanyang kwarto. Samantala sa bahay ng auntie ni Estrella ay nakita nito ang pregnancy test na ginamit ng dalaga. Kaya kinumpronta siya ng kanyang auntie Lori. Buntis ka? Kailan pa, Estrella? Akala ko pa naman nag-aaral ka ng mabuti dahil gusto mo makaahon tayo sa kahirapan. Kinupkup kita dahil ikaw lang ang alaala ng namayapa kong kapatid. Pero ito ang igaganti mo sa akin? Ang magpabuntis? Galit na sigaw ni Auntie Lori kay Estrella. Umiiyak na nakaupo si Estrella sa isang monoblock chair. Sorry po, Auntie. Mahal na mahal ko po si Larkin at pananagutan naman po niya kami ng anak niya eh. Pananagutan? Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Walang bobong lalaki mag-aasawa sa ganyang estado. Pareho pa kayong bata pa at nag-aaral. Anong papakain niya sa'yo? Buhangin? Lupa? May kaya naman pang pamilya ni Larkin at isa pa may tiwala ako sa kanya. Kaya niya kami buhayin ng anak namin. Ha? Tingnan lang natin kung panagutan ka ng lalaking yun. Alam ko mga karakas ng ganyang lalaki. Mayaman. Paiibigin ka. Kapag nakuha na ang gustong makuha sa'yo, agad kang iiwanan. Lahat sila pare-pareho. Auntie, iba po si Larkin. Mahal niya po kami ng anak niya. Patuloy na ipinaglalaban ni Estrella sa kanyang Auntie Lori si Larkin. Masamang tiningnan ni Auntie Lori si Estrella. Kung ganon, lumayas ka na sa pamamahay ko. Sumama ka na sa Larkin na yon. Sabi mo nga, di ba? Kaya kanyang buhayin. Kaya pinapalayas na kita sa bahay ko. Bukas na bukas ay dapat wala ka na rito. Ayaw ka nang makita ang pagmumukha mo. Maliwanag ba? Malamig na wika ni Auntie Lori sa dalaga. Auntie, huwag naman pong ganito. Nakikiusap ako. Umiiyak na pakiusap ni Estrella sa Auntie Lori niya. Ngunit parang bingi na ito at hindi pinakinggan ang pagsusumamo ng dalaga. Walang nagawa si Estrella kundi ang umiyak. Nang gabing yon ay tumawag si Larkin sa dalaga upang ipaalam ang plano niya. Mahal ko, nasan ka? Tanong ni Larkin kay Estrella sa kabilang linya. Nandito sa aking silid. Nag-e-empake ako ng aking mga gamit. Umiiyak na tugon ng dalaga. Ha? Bakit nag-e-empake ka? Nalaman na ni Auntie Lori na buntis ako at pinapalayas na niya ako rito sa bahay niya. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Larkin. Shh! Huwag kang umiyak at baka makasama sa inyo yan, baby. May plano ako. Magtana na lang tayo, bukas ng gabi. Magkita tayo sa labas ng university sa may parke. Wala akong pasok bukas kaya tatagpuin na lang kita after your class. 6:00 ng gabi dapat nandun ka na, maliwanag ba? Halos pabulong na wika ni Larkin sa nobya. Hindi na nag-isip pa si Estrella at sumang-ayon agad ito sa plano ni Larkin. Sige, sasama ako sa iyo, Larkin. I trust you. That's good. Sige na, magpahinga ka na muna at huwag kang masyadong mag-isip. Kaya natin to. I love you, Estrella. Madamdaming pahayag ni Larkin sa dalaga sa kabilang linya. Mahal na mahal din kita, Larkin. Mahal na mahal. Nagpaalam na ang dalawa sa isa't isa. Lingid sa kaalaman ni Larkin ay napakinggan ng ina nito ang planong pagtatanan. Mabilis na nag-isip si Mrs. Montefalco upang hindi matuloy ang gagawing pakikipagtanan ng anak nito. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng hapon pagkalabas sa university, ay nandoon na si Estrella sa may parke. Nakapag-impake na naman siya ng nagdaang gabi, kaya napagdesisyonan niyang dumating ng mas maaga kaysa kay Larkin na bit-bit na ang kagamitan. Ayaw rin ng dalaga na maabutan pa siya ng kanyang Auntie Lori sa bahay nito kung babalik pa siya roon para sa gamit niya. Kalahating oras nang naghihintay si Estrella sa may parke. Umiinom siya ng tubig nang may lumapit na lalaki sa kanya. Miss, ikaw ba si Estrella? Tanong ng lalaki. Nagugulahang tiningnan ni Estrella ang lalaki. May takot na lumukob sa buong pagkatao ng dalaga. Ako nga.
Sagot ng dalaga sa nanginginig na boses. Nandito ako dahil inutusan ako ni Larkin. Gusto niyang sabihin sa'yo na hindi siya makakarating. Ang totoo raw, hindi ka niya mahal. At may pinabibigay din pala siya sa'yo. Bayad niya upang layuan mo na siya. Malamig na wika ng lalaking nakasuot ng all-in black suit. Hindi makapaniwala si Estrella sa sinabi ng lalaking kaharap niya. Hindi magagawa ni Larkin na talikuran siya. Sila ng anak niya. Sinungaling ka. Hindi magagawa ni Larkin sa akin to. Mahal niya ako. Mahal na mahal. Umiiyak na sigaw ni Estrella. Wala siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga tao sa paligid nila. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Sinasabi ko lang ang pinapasabi niya sa akin. Ngayon din ang flight niya palabas ng bansa. Doon na niya ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral. Heto, kunin mo na. Kalahating milyon din yan at para yan sa'yo. Lumayo ka na at wag na mo lang magpapakita pa kay Sir Larkin. Pagkatapos yung sabihin ng lalaking nakaitim ay umalis na ito. Napatitig na lang ang dalaga sa sobrang iniwan ng lalaki sa kanya. Mahigpit niya yung hinawakan. Galit ang puso ng dalaga dahil sa ginawa ni Larkin na pangiiwan sa kanya. Ayaw man niya ay kailangan niyang tanggapin ang perang iniwan ng lalaki. Kailangan niya mabuhay silang mag-ina. Lalo pa't hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang Auntie Lori. Ipinapangako ko, hindi mo makikita kahit kailan ang anak natin, Larkin. Pangako ni Estrella sa sarili habang tumutulo ang luha sa mga mata. Umalis siyang may galit sa puso niya. Galit sa lalaking minahal niya ng sobra pero iniwan lang siya at binaliwala ng anak niya. Sa mansyon ay nagising si Larkin na pasado 6:00 na ng gabi. Sunod-sunod siyang napamura at mabilis na kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi niya akalain na mapapahaba ang kanyang tulog. Hindi niya alam na nilagyan ng pampatulog ng kanyang ina ang ininom niyang kape kanina. Nakita ni Larkin ang kanyang ina sa may sala. Tila ba hinihintay siya? Saan ka pupunta, Larkin? Galit nitong tanong. Aalis na po ako sa bahay na to. I'm sorry, Mom, pero mahal ko si Estrella at ang anak namin. Mas pipiliin ko siya kaysa sa inyo. Malamig na wika ni Larkin at mabilis na tinalikuran ng ina. Pagsisisihan mong pagpili sa babaeng yun kaysa sa amin. She's not worth of your love, son. Hindi na pinakinggan pa ni Larkin ang sinabi ng kanyang ina. Mabilis niyang pinasibad ng sasakyan papunta sa parke sa labas ng university kung saan sila nag-aaral ng dalaga. Hinahanap ng mga mata niya ang nobya. Ngunit kahit anong hanap niya ay hindi niya makita si Estrella. Kumabog ang puso ni Larkin. Alam niyang mahal siya ni Estrella at hindi siya nito iiwan. Naghintay si Larkin ng 1 oras. Hanggang sa umabot ng 6 na oras ang paghihintay niya. Ngunit walang Estrella na dumating. Dahil sa inis at galit sa hindi pagsipot ng dalaga ay napaupo sa damuhan si Larkin at doon umiyak ng umiyak. Nasasaktan siya sa isiping hindi siya sinipot ng dalaga. Naisip niyang hindi siya mahal ni Estrella kaya hindi ito sumipot sa tagpuan nila. Umuwi si Larkin na may galit din sa kanyang puso. Gusto niyang magwala, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kinabukasan din ay lumipad si Larkin papunta sa ibang bansa para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Doon ay pipilitin niyang kalimutan ang babaeng minahal niya ng higit pa sa buhay niya. At ipinangako niya na sa muli nilang pagkikita ni Estrella ay pahihirapan niya ito. Ipaparanas niya ang sakit ng pag-iwan nito sa kanya at panloloko. Makalipas ang 8 taon, nagtatrabaho na bilang sales lady si Estrella sa isang convenience store. 3 taon na rin siya roon at maayos naman ang pasahod sa kanya. Kahit papaano ay may kinakain sila ng kanyang anak na si Between. Hindi na niya natapos ang kolehiyo dahil kinailangan niyang mas pagtuunan ng pansin si Between. Dahil morning shift si Estrella ay maaga siyang umuwi. Pagpasok sa bahay ay nakita niya ang kanyang anak na naglalaro ng brick game. Hi anak ko! Kumusta ka naman? Agad na bati ni Estrella kay Between. Hinalikan niya sa noo ang anak. Hello po, Mama. Okay lang naman po ako. Ikaw po, kamusta ang work niyo? Malambing na tanong ni Between sa kanya. Maayos naman ako, anak. Ikaw, kumusta ang paa mo? Masakit pa ba? Hindi na po, Mama. Mabait kasi ako kaya hindi na sumasakit ang paa ko. Wow, mabuti naman kung ganun, anak. Parati ka lang papakabait ha. At hayaan mo, nag-iipon na si Mama para maoperahan ka na. Para makalakad ka na ulit at makapaglaro sa labas. Tapos maglalaro tayo ng habulan. Gusto mo ba yon? Agad na nagliwanag ang mukha ni Between nang marinig ang mga sinabi ng ina. Talaga po, Mama? Makakapaglakad na po ako ulit?
Tapos makakapag-aral na rin ako sa totoong school, hindi yung nandito lang sa bahay? At makakapaglaro na po ba ako hanggat gusto ko, Mama? Excited na tanong ni Between sa kanyang ina. Oo naman anak, makakapasok ka na sa school at makakapaglaro ka na rin. Nakangiti ngunit naluluhang pahayag ni Estrella sa anak. Yay! I love you, Mama! You're the best mama ever! And you're the best daughter, anak. Super duper love ka ni Mama. Niyakap ni Estrella ang anak dahil sa labis na tuwang nakikita sa mukha ni Between. Walang hindi kayang gawin si Estrella para sa kanyang anak. Noon kang hindi na siya matulog para lang makapagtrabaho at makaipon agad ng pampaopera nito. Matapos yakapin na iniabot niya sa bata ang pasalubong nito. Habang kumakain si Between ng paborito nitong cheeseburger, ay napangiti na lang si Estrella. Nakaupo ang anak niyang si Between sa wheelchair. 5 taong gulang pa lamang si Between nang maaksidente sila ni Estrella sa sinasakyan nilang bus. Dahil sa puno ang bus noong araw na yon, ay naipit sa upuan si Between nang tumagilid ang bus na sinasakyan nila. Malala ang pagkakaipit ng paa ni Between, kaya hindi kaagad yun natanggal. At naging sanhi yun para magka-damage ang paa ng kaisa-isa niyang anak. Sinabi ng doktor sa kanila na posibleng hindi na makalakad pa si Between. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Estrella. Humingi siya ng opinyon sa ibang doktor at sa awa ng Diyos ay nabigyan sila ng pag-asang mag-ina. Pinagamot at pinatherapy niya si Between. Ngunit ang sabi ng doktor ay kailangan maoperahan si Between para muling makalakad. Dahil mahal ang hinihingi ng ospital para sa operasyon ng anak, kaya kailangan pag-ipunan muna ni Estrella ang pang-opera kay Between. 2 taon na rin siyang nag-iipon at konti na lang ay maooperahan na si Between. Samantala, makalipas ang mahabang taon, ay muling nagbalik si Larkin Montefalco sa Pilipinas. Isa na itong successful businessman at tinaguri ang hot and cold billionaire. He's hot because of his face and Greek god body, but he's cold because of his attitude. Inilibot ni Larkin ang paningin sa buong paligid ng NAIA Airport. Mapait siyang napangiti. It's been 8 years, Philippines. Welcome home, Larkin. Bulong na bati ni Larkin sa kanyang sarili. Agad na nagtungo si Larkin sa sasakyang naghihintay sa kanya. Magpapahatid siya sa kanyang bahay. 2 years ago ay naisipan niyang bumili ng lupa at pinagawa niya yon ng bahay. Hindi niya alam kung bakit pumasok yun sa utak niya. Basta gusto niya ng privacy. Naging malayo na rin ang loob niya sa kanyang ina simula nang pilitin siyang umalis ng bansa. Welcome home, sir. Pasensya na po pero may problema sa convenience store na binibili niyo. May isang babaeng nagwawala raw doon. Kailangan daw kasi niya ng trabaho at hindi raw aalis yung babae hanggat hindi nakakausap ang bagong may-ari ng store. Pagbabalita ni Ian sa kanya, ito ang sekretary ni Larkin. Napahilot naman sa sentido si Larkin. Kababalik pa lang niya sa Pilipinas pero problema na kaagad ang bumungad sa kanya. Fine, let's go. May inis na wika ni Larkin kay Ian at agad nga silang nagtungo sa nasabing store. Doon ay umiiyak si Estrella habang nakikiusap sa mga taong nagpapaalis sa kanila. Ibinenta na kasi ng may-ari ang convenience store kung saan siya nagtatrabaho. Tapos hindi man lang sila inabisuhan o binayaran kahit barya ng dating owner. Kailangan niya ng pera at trabaho. Hindi pwedeng matigil ang pag-iipon niya ng pera para sa operasyon ng kanyang anak. Nakikita na niya ang lungkot sa mga mata ni Between kapag sinabi ni Estrella na nawala na siya ng trabaho at madedelay na naman ang operasyon para sa paa nito. Ma'am, parating na po ang bago may-ari ng convenience store na to. Imporma ng isang lalaking nagpapaalis sa kanila. Agad na lumuwang ang paghinga ni Estrella. Maraming salamat po. Pasasalamat ni Estrella sa lalaki. Hinintay niya ang bagong may-ari ng convenience store para makiusap dito ng personal. Pagdating sa lugar kung nasaan ang store, ay lumabas agad si Larkin ng sasakyan niya. Nilingon ng binata ang kanyang sekretary. Nasaan na yung babaeng sinasabi mo? Iharap mo na siya sa akin para makauwi na ako at makapagpahinga. Malamig ang boses ng wika ng binata. This way, sir. Naghihintay siya sa may counter area. Imporma ni Ian. Tumango si Larkin sa binata at sumunod dito. Habang papalapit sila sa babaeng tinutukoy ni Ian, ay bigla na lang bumilis ang pagtibok ng puso ni Larkin. Hindi niya alam kung bakit biglang kumabog ang puso niya sa natatanong na babae. Nakatalikod naman si Estrella sa may counter area. Kinakabahan siya sa gagawing pakikipag-usap sa bagong may-ari ng convenience store.
Ipinapanalangin niya na sana ay mabait ang may-ari at mapakiusapan niya. Total ay hindi pa naman gigibain ng store na yon, kaya makikiusap siya na doon muna siya hanggang maubos sa mga paninda roon. At bahala na pagkatapos. Ang mahalaga ay hindi biglaan na pagkakatanggal sa kanya para naman may panahon pa siyang humanap ng ibang kumpanya. Miss, nandito na po ang bagong may-ari ng convenience store na to. He gave you 15 minutes para magsalita. Kagagaling niya lang sa biyahe kaya pagod pa siya. Imporma ni Ian kay Estrella nang tuluyang makapasok sa tindahan. Kinakabahan tumayo si Estrella sa pagkakaupo niya at agad na hinarap ang bagong may-ari. Agad na nagtama ang paningin nila ni Larkin. Nagulat din ang binata nang makita ang babaeng pilit nitong kinakalimutan. Biglang bumangon ang galit sa puso ni Larkin para sa babae. Madilim nitong tiningnan ang dating kasintahan. Anong kailangan mo? Magsalita ka na at busy pa ako. Kung alam ko lang na isang basura pala makikita ko rito, hindi na sana ako nag-aksaya pa ng oras na pumunta rito. Pangiinsulto ni Larkin sa babae. Para namang piniga ang puso ni Estrella sa sinabi ng dating nobyo. Hindi niya sukat akalain na mapapagsalitaan siya ni Larkin ng masasakit na salita. Mas dumoble ang pagkamuhi ni Estrella para dito. Ngunit dahil sa pangangailangan niya ng trabaho at para kay Between, ay nilunok ni Estrella ang kanyang pride. Nandito ako para makiusap sana. Kailangan ko ng trabaho. Please tanggapin mo ako. Kahit na anong trabaho kakayanin ko. Para sa anak natin. Gusto sanang idagdag ni Estrella ang huling sinabi, pero itinikom niya ang kanyang bibig. Wala akong trabaho maibibigay sa'yo. Umalis ka na, at ipapatibag ko ng lugar na to. May iba akong plano dito. Biglang lumuhod si Estrella sa harapan ni Larkin na ikinagulat naman ng lalaki. Pakiusap, sir. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko po talaga ng trabaho ngayon. Puno ng determinasyon na pakiusap ni Estrella sa dating kasintahan. Mariing tinitigan ni Larkin ang dalaga. Sa loob ng 8 taon ay walang ibang minahal si Larkin. Bukod tangi si Estrella lang ang nakapasok sa puso nito. Dahil gustong magiganti ng binata sa dalaga, ay napagdesisyonan nitong alokin ng trabaho si Estrella. Marahas na bumuntong hininga si Larkin bago nagsalita. Fine, I will give you a job. Hindi ka naman siguro namimili ng trabaho, hindi ba? Tumayo si Estrella at matapang na tiningnan si Larkin sa mga mata. Hindi ako namimili ng trabaho, sir. Kahit ano kaya kong gawin. Magkaroon lang ako ng trabaho. Good. Simula bukas ay magiging personal maid kita. Ayoko sa lahat ang mabagal ang kilos. Kailangan na doon ka na sa bahay ko 8:00 pa lang. At matatapos ang trabaho mo ng 5:00 ng hapon. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo, naiintindihan ko. Here's my contact number and my address. I will expect you tomorrow morning. Pwede bang magtanong, sir? Mahina ang boses na tanong ni Estrella. Nagtatanong ka na. Pakibilisan na lang ang tanong mo. Malamig na wika ni Larkin. Magkano ba ang sahod ko? Ha? Hanggang ngayon pala ay mukha ka pa ring pera. Well, bilang personal maid ko, ikaw ang gagawa ng lahat na bagay na may kinalaman sa akin. Dahil baguhan ka pa lang, bibigyan kita ng 35,000 pesos a month. Any question? Wala na po, sir. Umiiling na sagot ni Estrella. Nanliliit siya sa uri ng tingin ni Larkin, pati pananalita nito. Ibang-iba na ito ngayon. Aalis na ako. I will wait for you tomorrow. Don't be late. Bawat late mo may kaparusahan. Warning ni Larkin sa dating nobya. Ngaling-ngaling batukan ni Estrella ang binata. Ito pang may ganang manlamig sa kanya. Ito na nga ang nang iwan sa ere. Bakit ito pa ang galit? Inis na asik sa isipan ni Estrella. Pero napahawak siya sa kanyang puso. Nang makita niya si Larkin ay bumilis ang pagtibok niyon. Hanggang ngayon ay may nararamdaman pa rin siya para sa binata. Ngunit mas lamang ang galit sa puso niya kesa sa pagmamahal. Buti na lang at kahit papaano ay malaki ang sahod ni Estrella sa pagiging personal maid niya kay Larkin. Mas mapapabilis ang pag-iipon niya para sa pagpapa-opera ni Between. Hi Mama, bakit ang aga niyo po ngayon? Tanong ni Between sa kanya nang mabungaran niya sa may sala na nakaupo sa wheelchair habang nanonood ng TV. Kasi may ibang work na si Mama, baby. Mas malaki ang sahod kaya mas mabilis na makakapag-ipon si Mama para sa operasyon mo. Nakangiti na sagot ni Estrella sa anak. Talaga po, Mama? Excited na po ako. Alam niyo po ba? Opo.
Alam po ni Mama kung gaano ka-excited ang munting bituin ko. Ang bait po ng amo niyo, Mama, no? Kasi malaki ang sahod mo. Sinabi niyo po bang kalagayan ko? Na isa akong batang nakaupo sa wheelchair at nangangarap na makalakad uli? May ningning sa mga mata na tanong ni Bituin sa ina. Lumuhod si Estrella para makita ang mukha ng kanyang anak. Marahan niya yung hinaplos. Anak, hindi ko kailangan sabihin sa lahat ng kalagayan mo. Hindi ko kailangan ng awa ng ibang tao dahil ang anak ko ay isang baldado. Hindi ko kayang makita ka na kinukot siya ng iba dahil nakaupo ka sa wheelchair na yan. Kaya kong isakripisyo ang lahat para sa'yo, Bituin. At gagawin ko ang lahat maging masaya ka lang. Ikaw ang aking lakas. Kaya sana huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Basta gusto ko maging masayahin ka lang palagi at ngumiti. Makita ko lang ang ngiti mo, nawawala ng lahat ng pagod ko, anak. Nakangiti at mahabang paliwanag ni Estrella sa anak. Sure po, Mama. Ang swerte-swerte ko po dahil ikaw ang naging ina ko, Mama. Proud na proud po ako sa'yo at mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka rin ni Mama, anak. Halika na at oras na upang magpahinga ka. Dinala na ni Estrella sa silid nilang mag-ina si Bituin. Habang marahang hinahaplos ni Estrella ang buhok ng kanyang anak, ay napatitig siya sa mukha ni Bituin. Kamukhang kamukha ni Larkin ang anak nila. Girl version si Bituin ng ama nito. Tanging kutis lang ang namana ni Bituin kay Estrella. Ngunit kahit na nakikita ni Estrella ang mukha ng lalaking nang iwan sa kanila, ay mahal niya ang anak niya. Si Bituin ang kanyang kayamanan at liwanag sa dilim. Hinalikan niya ang kanyang anak sa noo nang makatulog na ito. Maya-maya ay pinuntahan ni Estrella si Nana Glory. Ito ang nagbabantay kay Bituin sa tuwing pumapasok siya sa kanyang trabaho. Magkapit-bahay lang silang dalawa. Nana, busy ka po ba? Tanong ni Estrella kay Nana Glory. O anak, ikaw pala yan. Si Bituin. Tanong ni Nana Glory sa dalaga. Nasa kwarto na po, natutulog na. May kailangan sana ako sa iyong ipakiusap, Nana eh. Ano yun, anak? May bago na po kasi akong pinagtatrabahuhan. Nagsara na kasi yung convenience store na pinagtatrabahuhan ko. Nakahanap naman ako ng bagong trabaho pero mahabang oras ng trabaho ko. Ipapakiusap ko sana si Bituin sa'yo, Nana eh. Ay nakong bata ka. Akala ko naman kung ano na yung pakiusap mo sa akin. Walang problema sa akin, Ining. Alam ko namang ginagawa mo to para kay Bituin. Kaya wag mong isipin si Bituin. Ako nang bahala sa kanya. Parang apo ko na rin ang batang yon. Nakangiting pahayag din Nana Glory. Salamat po, Nana. Mabutit nandyan kayo para sa amin ni Bituin. Emosyonal na pahayag ni Estrella. Sos, ikaw talagang bata ka. Napakaiyakin mo. Natatawang wika ni Nana Glory at niyakap na lang si Estrella. Natutuwa lang po ako at simula nang tumira ako dito sa lugar niyo, hindi niyo po kami pinabayaang mag-ina. Ay, sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo ring magkakapit-bahay? Kaya wag mo nang alalahanin ang anak mo. Ako nang bahala sa kanya at napakabait naman yun. Salamat po talaga, Nana. Maaga pa lang kinabukasan ay naghanda na si Estrella. Ayaw niyang malate sa unang pasok niya bilang personal maid ni Larkin. Natatakot kasi siyang maparusahan ng binata. Hindi na ito ang lalaki na kilala niya at minahal. Hinalikan niya lang ang kanyang anak at nagbilin kay Nana Glory para sa mga gamot ni Bituin. Mabuti na lang at hindi gaanong traffic, kaya 7:30 pa lang ay nakarating na si Estrella sa bahay ng binata. Wow, ang ganda naman ng bahay ni Larkin. May asawa na kaya siya? Tanong ni Estrella sa kanyang sarili habang nakatingala sa malaki at mataas na bahay ng lalaki. Humugod siya ng malalim na hininga at pinindot ang doorbell. Ilang sandali lang ay may nagbukas na ng maliit na pinto katabi ng malaking gate. Napatulala si Estrella nang makitang si Larkin na nagbukas ng pinto at nakatapis lang ito ng towel sa ibabang parte ng kanyang katawan. Hindi man lang nag-abala ang binata na magsuot ng damit. Ano, papasok ka ba o tutunganga ka na lang dyan? Napakurap-kurap ang dalaga nang marinig ang pagalit na boses ni Larkin. Umiwas ito ng tingin sa matitigas at mamasal nitong katawan. Namumula ang kanyang muka dahil sa hiya. Tumikim muna ang dalaga bago nagsalita. Papasok na po, sir. Good. Bilisan mo na't wala pa akong kakaining almusal. Ipagluto mo na ako at pagkatapos ihanda mo ang susutin ko papunta sa office. Sunod-sunod na utos ni Larkin. Masusunod po, kamahalan. Sarkastiko ang pahayag ni Estrella. Are you being sarcastic?
Hindi po. Then call me, sir. Hindi ka mahalan. Di, sir. Bilisan mo na ang kilos mo. Kailangan nakahanda ng pagkain ko kapag bumaba na ako. At tumakyat ka sa itaas after mong makapagluto. Wala pa akong susuting damit. Noted, sir. Napipilitang sagot ni Estrella. Nandun ang kusina sa left wing. Ang silid ko naman ay nasa second floor, right wing at nasa pinakadulo. Kuha mo? Turo ni Larkin sa dalaga nang makapasok sila sa loob ng bahay. Opo. Now, do your job. Mariing utos ni Larkin kay Estrella. Now, do your job. Panggagaya ni Estrella sa sinasabi ng lalaki. Ginagaya mo ba ako? Ha? Hindi ah. Bakit naman kita gagayahin? Ang sabi ko lang naman, I will do my job na. So, bingi ako, ganun. Ikaw ang may sabi niyan, hindi ako. Anong klaseng personal maid ka ba? Bakit sumasagot-sagot ka? Nakapamaywang na tanong ni Larkin. Napanguso si Estrella sa tanong nito. Napatitig tuloy ito sa mga labi ni Estrella. Sinasagot ko lang naman ang tanong mo. Masama na bang sumagot sa tanong ngayon? Magtrabaho ka na lang. Pasigaw na utos ni Larkin. Magtatrabaho na nga. Nagmarsya na si Estrella papasok sa loob ng kusina. Medyo kumirot ng konti ang puso niya nang makita ang loob ng kusina. Hindi niya napansin kanina ang interior at exterior design ng buong bahay. Pero ngayon na nailibot niya ang paningin sa loob ng kusina, ay naalala niya ang mga pangarap nila ni Larkin noon. Mapait siyang napangiti nang maalala yon. Napasabunot naman si Larkin sa kanyang buhok nang makarating sa kwarto. Damn it. Bakit tumitibo ka pa rin sa babaeng nang iwan sa'yo? Tanga mo talaga. Magpapakatanga ka na naman sa babaeng yun. Pagkausap niya sa kanyang sarili. Para na naman siyang nawala sa kanyang isipan. Napatulala na lang siya sa kawalan habang nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Si Estrella naman ay nakapagluto na ng agahan ni Larkin. Sunny side up egg, hotdog at pancakes ang niluto niya at gumawa rin siya ng kape para rito. Nang matapos ang kanyang ginagawa ay agad siyang nagtungo sa itaas para ipaghanda ng damit si Larkin. 2 katok ang ginawa niya sa labas ng pinto ng silid nito. Pasok, bukas yan. Tinig ni Larkin mula sa loob ng silid. Pinihit ni Estrella ang seradura at pumasok sa loob ng silid. Ngunit nagulat siya sa nabungaran. Oh my goodness, bakit nakahubad ka? Pasigaw na tanong ni Estrella dito. Mabilis itong tumalikod. Tinatanong pa ba yan? Siyempre para magbihis. Hinihintay kita para asikasuhin ang damit ko. Paliwanag ni Larkin. Napabugan ng hangin si Estrella. Nagiinit ang mukha niya sa nakalantad na katawan ni Larkin. Heto na po, ikukuha na kita ng damit. Nakasimangot na sagot ni Estrella. Pilit niyang iniiwas ang kanyang paningin sa nakabalandrang katawan ng binata. Mag-focus ka, Estrella. Focus. Pilit na paalala ng kanyang utak sa kanya. Binuksan niya ang wardrobe ng binata at doon ay namili siya ng susuotin nito. Napili niya ang isang dark blue na business suit para rito. Kinuha niya ang kulay dark blue rin na slacks para iterno sa damit na napili niya. Nang buksan niya ang drawer para kumuha ng necktie, ay medyo natagalan siya sa pagpili. Kalaunan ay isang baby blue na may dot ang disenyo at silk na tela ang napili niya. Heto na mga damit mo, imporma ni Estrella. Iniligay niya ang damit sa ibabaw ng mesa nang hindi tinatapunan ng tingin si Larkin. Nandiyan na ba ang brief ko? Simpleng tanong ni Larkin na siyang ikinalaki ng mga mata ni Estrella. What? Akala ko ba nagsuot ka na ng brief? Nag-e-eskandalong tanong niya. Nakita ni Estrella ang pagngisi nito sa kanya. Gusto mo bang hubarin ko ang towel ko para makita mong wala pa akong suot na brief? He's teasing her. Mas lalong namula ang mukha ni Estrella. Wag na. Ikukuha na lang kita. Good. Ang bilis mo naman palang kausap eh. Kung hindi ko lang kailangan ng pera, hindi ko tatanggapin ang alok kong maging personal maid mo. Nakairap na wika ni Estrella sa binata. Sandaling natahimik ang dalawa. Busy si Estrella sa paghahanap ng brief. Si Larkin naman ay naalala ang sinabi noon ni Estrella. Buntis noon ang dating kasintahan sa anak nila. At gusto nitong malaman kung anong nangyari sa bata. Estrella, tawag ni Larkin sa dalaga. Naramdaman ni Estrella na may kakaiba sa boses nito. Hindi niya ito nilingon, pero sumagot naman siya. Bakit? Hindi ba't buntis ka nung magkahiwalay tayo?
Nasaan na anak natin? Anong nangyari sa kanya? Malumanay ang boses na tanong ni Larkin. Nagulat si Estrella sa naging tanong ni Larkin. Maraming katanungan sa isipan ni Estrella. Katulad ng bakit nito tinatanong ang tungkol sa anak nila? Bakit malumanay ang boses nito? Concerned ba ito sa anak nila? Bakit hindi siya nito sinipot noon sa tagpuan nila at binigyan lang siya ng pera upang lumayo? Gustong-gusto ni Estrella na itanong ang mga yun sa lalaki, ngunit wala siyang lakas ng loob. Tama na sa kanya na minsan siyang nasaktan nito, at hindi siya makakapayag na saktan na naman nito, maging ang anak nila. Wala tayong anak. Nagsinungaling lang ako sa'yo nung sabihin kong buntis ako. Gusto ko lang noon na makalayo kay Auntie Lori kaya ako yun sinabi sa'yo. Pagsisinungaling niya. Pagak na natawa si Larkin. Akala ko matino kang babae. Ginamit mo lang pala ako para makatakas ka sa buhay mo kasama ang auntie mo. Mabuti na lang pala tumalis ako patungo sa ibang bansa. Napakasinungaling mo talaga. Wala kang pakialam kung nagsinungaling man ako sa'yo o hindi. Matagal na yun at nangyari ng mga nangyari. I'm glad na hindi mo nabilog ang ulo ko. Inagis ni Estrella ang brief ni Larkin sa mukha nito. What the heck? Sigaw ni Larkin nang tumama sa mukha nito ang brief. Bilisan mo na magbihis at bumaba ka na. Lumalamig na ang pagkain. Teka lang, hindi pa tapos ang trabaho mo dito. Ano? Nakahanda na yung damit mo, di ba? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Bihisan mo ako. It's your job. Maotoridad na wika ni Larkin. Laglag ang panga na tiningnan ni Estrella ang dating nobyo. Hindi makapaniwala sa sinasabi nito. What? Hindi ka bata para bihisan ko, Larkin. Nagpapatawa ka ba? Well, I'm not. Marunong na akong gumawa ng bata. Wanna try? Baka ngayon mabuntis na kita. Seryosong wika nito. Biglang iniiwas ni Estrella ang kanyang paningin dito. Ilang beses pa siyang napalunok dahil sa sinabi nito. Salita pa nga lang ni Larkin ay naghahatid na yun ng kakaibang sensasyon sa kanyang buong pagkatao. Tigilan mo ako, Larkin. Kung ginagawa mo to para pahirapan ako. Oo, suko na ako. Panalo ka na. Pero wag naman ganito. Bibihisan mo ako? Ang magbibihis ako sa harapan mo ng nakahubad. Mamili ka. Pananakot ni Larkin. Dahil sa inis ay kinuha ni Estrella ang damit nito at hinila ang lalaki para bihisan. Fine. Bilisan mo kamilos dyan kung ayaw mo makatusan. Mataray na pahayag ni Estrella. Madali ka palang kausap eh. Sige, bihisan mo na ako. May personal maid. Nakangisi na wika ni Larkin sa dalaga. Patabog itong binihisan ni Estrella. Halos magkalapit na ang mukha nila sa isa't isa. Pabilis din ng pabilis ang tibok ng puso ni Estrella habang binibihisan si Larkin. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Nang tapos ng bihisan ni Estrella si Larkin, ay bigla siya nitong hinapit sa bewang. Nagulat si Estrella. Mas dumoble pa ang kabog ng kanyang dibdib dahil halos isang dangkal na lang ang layo ng mukha nila sa isa't isa. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Estrella. Maganda ka pa rin hanggang ngayon, Estrella. Kahit nga ba, isa kang sinungaling. Gusto ko pa rin mahalikan ka. Nakakaakit ang boses na pahayag ni Larkin. Ang mga mata nito ay titig na titig sa magandang mukha ni Estrella at puno ng pagnanasa. Bitiwan mo ako, Larkin. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi ba dati mo ako minahal? O baka maging ang pagmamahal mo sa akin ay kasinungalingan din. Nagising sa katotohanan si Estrella. Malakas niyang itinulak si Larkin at mabilis itong sinampal. Wala kang alam, Larkin. Baka ikaw. Ikaw ang sinungaling sa ating dalawa. Ang totoo, hindi mo ako minahal. Ginamit mo lang ako. At tanga ako para maniwala sa mga kasinungalingan mo. Ha? Huwag mo akong baliktarin, Estrella. Ikaw ang mapagpanggap at sinungaling sa ating dalawa. Ang kapal talaga ng mukha mo, Larkin. Kung hindi ko lang kailangan ng trabaho, hindi ako magtitiis sa isang kagaya mo. Matapos yung sabihin ay lumabas na siya ng silid ng lalaki. Hindi niya matiis ang sagutan nilang dalawa. Parang kailan lang ay nagmamahalan silang dalawa. Pero ngayon ay parang hindi na nila kilala ang isa't isa. Pagkaalis ni Larkin patungo sa opisina nito, ay nagsimula nang magtrabaho si Estrella. Pagsapit ng alas 5 ay wala pa rin si Larkin, kaya naisip niya na umuwi na lang kahit wala pa ito. Pinagluto naman niya ito ng hapunan. Mabilis na lumipas ang isang linggo, at medyo nasasanay na si Estrella sa ugali ni Larkin.
Katulad ngayon, siya pa rin ang nag-aayos ng mga damit nito. Estrella, I have a business meeting on Saturday. It's a small party. I need you to accompany me on that day. No buts, Estrella. It's part of your job. Seryosong pahayag ni Larkin. Inunahan mo na ako eh. No buts. May magagawa pa ba ako para tumanggi? Di ba wala na? Naiirita niyang sagot sa binata. That's good. Ayoko talaga sa lahat maraming rason. Aalis na ako. I will buy you clothes for that day. And please, don't be late. Pwede rin sunduin na lang kita sa bahay. Wag na. Wag ka mag-abala pa. Hindi naman ako malilate. Pangako ko yan. Estrella? Bakit? May tinatago ka ba sa akin? Bakit parang ayaw mong malaman ko kung saan ka nakatira? May asawa ka na ba? Napansin ni Estrella ang takot sa boses ni Larkin. O baka naman na mali lang siya ng pandinig. Ha? Asawa? May nakikita ka bang singsing sa mga daliri ko? Nakataas ang kilay na tanong ni Estrella. That's good. Walang sabit. Mas mabuti. At bakit mo naman nasabi yan? Wala lang. Naitanong ko lang. Baka kasi isama kita sa mga party at may bigla na lang magselo sa isang tabi dyan. Mahirap na. Kaya pala. Kasi may kilala rin akong lalaki na napakasiloso. May acting kami ng grupo ko sa isang subject ko. At dahil nga acting, ay magkahawak ang kamay namin ng lalaking partner ko. Alam mo bang sa gitna ng acting performance namin ay bigla na lang niyang sinugod yung kaklase ko? At ang malala pa, he never said sorry. Tama lang daw ang ginawa niya dahil may guy classmate touched me. Muntikan na akong bumagsak sa acting class ko. Mabuti na lang napakiusapan ko ang aking instructor. Napakasiloso, diba? Pagkakwento ni Estrella, pinapaalala lang niya ang ginawang pananapak ni Larkin noon sa kaklase niya habang nasa acting class siya. Nakita niya kung paano sumimangot si Larkin sa sinabi niya. Alam niyang naaalala nito ang kanyang sinabi. I was jealous, okay? Sino ba namang lalaking hindi magsiselos kung may kahawak ang ibang girlfriend nila? Ewan ko sa'yo. Umalis ka na at baka malate ka pa sa trabaho mo. Pagkataboy ni Estrella dito. Okay, bye Estrella. Bye Rin, mag-iingat ka. Wait, may nakalimutan pala ako. Ha? Anong nakalimutan mo? Ito. Dumukwang si Larkin at hinalikan sa labi si Estrella. Nagulat naman siya at hindi nakahuma sa ginawa nito sa kanya. Bye. May kiss na ako kaya may vitamins na ako for today. Nakatulala lang si Estrella sa papalayong bulto ng lalaki. Kalaunan ay isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Pagsapit ng araw ng Sabado ay naghanda na si Estrella para sa party kung saan isasama siya ni Larkin. Inihanda na muna ni Estrella ang mga gamit ni Between dahil gagabihin siya sa pag-uwi mamaya. Anak, huwag kang papasaway kay Nana Glory ha. May work lang na pupuntahan si Mama. Pandagdag na rin sa ipon natin ang kikitain ni Mama. Talaga po? Sabihin mo po sa amo mo Mama na nagpapasalamat ako sa kanya dahil binigyan kanya ng work. Sana Mama makita ko na siya no? Nakangiting wika ni Between sa ina. Biglang kinabahan si Estrella. Ayaw niyang malaman ni Between na ang ama nito ang pinagsisilbihan niya. Tama nang siya na lang ang masaktan kaysa sa anak niya. Marahang hinaplos ni Estrella ang kanyang pisngi at pilit nang initian ng anak. Sasabihin ko sa kanya anak. Sige na, kumain ka na. Maghahanda pa si Mama para sa work. Okay po, Mama. Napatitig na lang si Estrella sa masayang mukha ng kanyang anak. Kahit papaano ay nababawasan ng guilt sa kanyang puso. Isang black long sleeves nightgown ang suot ni Estrella. Backless yun kaya kitang-kita ang mapuputi at makinis niyang balat. Maalaga si Estrella sa kanyang katawan. At kahit simpleng sabon lang ang gamit niya at mumurahing lotion, maganda pa rin ang kanyang balat. Kinulot muna niya ang dulo ng kanyang buhok. Messy bun ang style ng kanyang buhok. May ilang hiblang hinayaan niyang kumuwala sa pagkakatali. Simpleng makeup lang ang inilagay niya sa kanyang muka. Bloody red naman ang kulay ng kanyang labi. Baby cologne lang ang gamit niyang pabango. Isinuot niya ang 3 inches na black heels. Kinuha na rin niya ang clutch bag na ibinigay rin ni Larkin sa kanya. Nang matapos na siyang mag-ayos ay lumabas na siya ng silid. Ang ganda mo naman anak. Puri ni Nana Glory kay Estrella. Salamat po Nana. Kayo na po muna bahala kay Between ha. Uwi kagad ako pagkatapos ng party na dadaluhan ko.
Anak, bigyan mo rin naman ng oras ang sarili mong maging masaya. Huwag kang mag-alala kay Between dahil ako nang bahala sa kanya. Nana Glory, paano ako magiging masaya kung anak ko ay nakaupo sa wheelchair niya? Malungkot na wika ni Estrella. Anak, may awa ang Diyos. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating ang araw na ibibigay niya sa iyo ang kahilingan mo. Hindi nga ba't sinabi ng Diyos, kapag hindi ibinigay sa iyo ang kailangan mo, ay hindi yun makakabuti para sa iyo. Hintayin mo ang ibibigay niyang mas malaki pa kaysa sa hinahangad mo. May awa ang Diyos, Estrella. Manali ka lang at kumapit sa Kanya. Salamat, Nana Glory. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na balang araw makakalakad muli ang anak ko. Ganyan nga, anak. Hala, humayaw ka na at baka magalit pa ang amo mo sa'yo. Masyado ka ng matagal. Nakangiti na wika ni Nana Glory sa kanya. Habang nasa sasakyan ay hindi makakilos ng maayos si Estrella dahil panay ang titig ni Larkin sa kanya. Nagkukulay kamatis na nga ang pisngi niya. Larkin, pwede ba? Nakakailang na yung mga titig mo sa akin. Mariing saway ni Estrella dito. I just can't take my eyes off you, Estrella. Katulad ka pa rin ng dati. Unang kita ko pa lang hinabighanin na kagad ako sa kagandahan mo. Inikutan ni Estrella ng mga mata ang sinabi ni Larkin. Ngunit sa puso niya ay sobrang niyang saya. Tigilan mo ako, Larkin. Hindi na tayo mga bata na katulad noon. Nagbago na lahat. Ikaw at ako, we both changed. Siguro nga nagbago tayong dalawa. Ngunit, pwede naman nating ibalikan dati, hindi ba? Larkin, wala na tayong dapat na balikan. Hayaan na natin ang nakaraan. Wala na tayong magagawa pa para baguhin ang mga naging desisyon natin noon. Maybe we were too young that time. Kaya naging mapusok tayong dalawa. Isa pa, ang pangit na ng ugali mo ngayon. Kaya turn off na ako sa'yo. I'll bring back the old Larkin. Can't you give me another chance? Biglang sumikip ang dibdib ni Estrella. Gusto niya itong bigyan ng pagkakataon. Ngunit para sa kanya ay mali na bigyan pa nila ng isa pang pagkakataon ang pusong winasak na nito. Weekend. Tama na ang ganito. Walang komplikasyon sa buhay. Mas okay na yung boss at empleyado relationship. Bigla tuloy nakabig ni Larkin ang manibela sa gilid ng kasada upang itabi. Habang nakahinto ang sasakyan ay ilang sandaling napatitig si Larkin sa dating kasintahan. Pagbaba ng sasakyan ay hinapit ni Larkin ang bewang ni Estrella habang naglalakad sila papasok sa bulwagan. Para bang ayaw nitong mawala si Estrella sa bisig nito. Larkin, masyado nang mahigpit ang pagkakayakap mo sa akin. Mahinang saway ni Estrella dito. Tiningnan niya ng masama ang lalaki. Sino ba kasi ang may sabing ganyang damit ang isuot mo? Nakakainis sa mga lalaking panay ang tingin sa'yo. Akala mo ba hindi ko sila nakikita? Iritadong pahayag ni Larkin. Excuse me, ikaw ang nagbigay ng damit na to, kaya sisihin mo yung sarili mo. At saka wala namang masama kung tumingin sila sa akin. Single naman ako at hindi na naituloy pa ni Estrella ang sasabihin nang bigla siyang halikan ni Larkin sa labi kahit na may mga nakatingin sa kanila na ibang bisita. Nanlalaki ang mga mata niya habang nakatitig sa binatang nakapikit habang magkahinang ang kanilang mga labi. Ilang segundo ang tinagal ng halikan nilang dalawa. Don't try me, Estrella. You're too oblivious of their stares at you. Inuubaran ka na nila sa mga isip nila. I don't care. Ang trabaho ko lang naman sa'yo ay samahan ka. Huwag kang umaktong boyfriend ko. Matagal nang tapos ang role mo na yon. So gusto mong pinagpipiestahan ka ng mga kalalakihan dito, ha? Ganun ba? Hindi ko sinabing gusto ko. Napakakitid lang sadya niyang utak mo. Alam mo, Estrella, gusto na lang kitang gawing papel dahil sa inis ko sa'yo. At bakit mo naman ako gagawing papel? Para madali kitang matupi at may tago. Kung pwede nga lang dukutin ang mga mata ng mga kumag na tumitingin sa'yo, ginawa ko na. Tiimbagang nawika ni Larkin. Haha, hindi nakakatawa yung joke mo. At sinong may sabi na nagjo-joke ako? Seryosong tanong ni Larkin. Mabuti na lang at dinumog na ng mga businessman ang lalaki, kaya nahinto ang bangayan nilang dalawa. Halos magmamadaling araw na rin nang makauwi sila. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog si Estrella sa bahay ni Larkin. Nagising siya dahil sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Kinapaka pa niya ang phone niya. Nang matagpuan ay agad niya yung sinagot. Hello? Paos ang boses na sagot ni Estrella sa tumatawag sa kanya. Estrella, anak, si Between dinala ko rito sa ospital.
panay ang daing na masakit ang kanyang mga binti. Bungad ni Nana Glory sa kanya sa kabilang linya. Ano? Bakit po? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Estrella kay Nana Glory. Hindi ko rin alam. Basta kaninang umaga'y dumadaing na siya sa sakit. Nandito kami sa Provincial Hospital ngayon. Sumunod ka na lang dito. Sige po, Nana. Pupunta na po ako agad. Salamat sa pagdadala mo kay Between sa ospital. Wala yun, anak. Magpakatatag ka sana. Hindi na sinagot pa ni Estrella ang sinabi ng matanda. Mabilis siyang nag-ayos ng sarili at lumabas ng silid. Alam niya na nasa bahay pa siya ni Larkin, pero wala nang balak si Estrella na magpaalam dito. Papalabas na siya ng gate nang makasalubong si Larkin. Oh, aalis ka na? Tanong ni Larkin. Oo, linggo naman ngayon na day off ko. May kailangan lang akong asikasuhin. Ganun ba? Mag-almusal ka na muna. Huwag na, aalis na ako. Ihahatid na kita. Sige, pero sa may labasan lang. Magta-taxi na ako pagkarating ron. Ayoko namang makaabala sa'yo. Hindi ka naman nabala sa akin eh. Larkin, please. Huwag ka ngayon makipagtalo lalo pat nangmamadali ako. Inis na sigaw ni Estrella. Natahimik naman ito at sinunod na lang ang gusto ni Estrella. Pagdating sa ospital ay hinanap kaagad ni Estrella si Nana Glory at nakita niya ito sa labas ng operating room. Nana! Tawag ng dalaga sa matanda. Estrella, mabuti naman at nandito ka na. Gusto kang kausapin ng doktor ni Between. Imporma ni Nana Glory. Si Between po. Nasa loob at tinitingnan ng doktor ang kalagayan niya. Tumango lang si Estrella kahit na ang puso niya ay puno ng pag-aalala. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor na tumingin kay Between. Agad lumapit si Estrella rito. Dok, kumusta po ang anak ko? I'm sorry, Mrs. Pero kailangan na maoperahan ng anak niyo sa lalang madaling panahon. May infection sa buto ang bata. Kapag hindi yun naoperahan baka tuluyan na siyang hindi makalakad. Gawin niyo sa tingin niyo makakabuti para sa anak ko, Dok. Naiiyak na pakiusap ni Estrella. Huwag kayong mag-alala at gagawin namin ang lahat para maging successful ang operation ng anak niyo. Ihanda niyo na rin ang kalahating milyon para sa operasyon niya at ang magiging blood donor ng bata. Sigurado akong kakailanganin niya ng blood transfusion. Blood donor? Ako po, pwede po akong kunan ng dugo. Handa ako mag-donate para sa anak ko. I'm sorry, Mrs. Pero hindi ka po pwedeng mag-donate ng dugo sa anak mo. At isa pa, type AB positive siya. Isang rare blood type po yun na mahirap hanapin kahit sa blood bank. Ha? Type AB positive? Type B po ako, Dok. Pero maghahanap ako ng paraan para makahanap ng dugong kailangan ng anak ko. Okay, I will wait for you. Hindi mo operahan ng bata kapag walang dugo. At kailangan mo rin magbigay ng down payment bago simulan ng operasyon. We need it as soon as possible, Mrs. Gagawa po ako ng paraan, Dok. Gumaling lang ang anak ko. Okay then. Kapag okay na ang pera at dugo, operahan na kagad namin ang anak nyo. Okay po, Dok. Salamat po. Umalis na ang doktor at nanghihinang napaupo si Estrella sa mahabang upuan sa labas ng operating room. Agad naman siyang nilapitan ni Nana Glory. Anak, magpakatatag ka. Isipin mo si Between. Pagbibigay lakas ni Nana Glory sa dalaga. Opo, Nana. Kaya kailangan ko na magmakaawa sa tatay ng anak ko. Kakapalan ko na mukha ko at tatanggapin ko ang anumang sasabihin niya sa akin. Magamot lang si Between. Hindi ko kakayanin na mawala ang kaligayahan ng anak ko. Gusto ko siyang makita na makapaglakad uli. Ay siya, sige na. Humayo ka na, anak. Naway pagpalain ka ng Diyos. Salamat po, Nana. Ikaw na po muna ang bahala kay Between, ha. Babalik po agad ako sa oras na nakagawa na ako ng paraan para sa kailangan ni Between. Oo, anak. Makakaasa ka. Sige na. Pagpapanatag ni Nana Glory sa kanya. Mabilis na bumalik si Estrella sa bahay ni Larkin. Nagulat pa nga ito nang mapagbuksan siya ng pinto. Pinapasok siya ng lalaki at dumiretso sila sa may garden. Oh, bakit ka bumalik? May nakalimutan ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Larkin sa kanya. Sa halip na sumagot ay bigla na lang lumuhod si Estrella sa harapan ni Larkin. Umiiyak at nagsusumama ang mga mata. Patawarin mo ako, Larkin. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Pero sana wag mong ipagkait ang tulong mo para sa anak natin. Kailangan ka niya, Larkin. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ang anak mo.
Tatanggapin ko lahat ng magiging kaparusahan mo sa akin. Basta tulungan mo lang siya. Kahit pagtrabahuhin mo ako ng walang bayad. Okay lang. Ang mahalaga ay tulungan mo ako ngayon sa anak natin. Umiiyak na pagmamakaawa ni Estrella sa binata. Hindi naman makapaniwala si Larkin sa narinig. Ano ka mo? Anak natin? Pero sabi mo nagsinungaling ka lang sa akin na buntis ka nun. Bakit ngayon sasabihin mong totoong may anak tayo? Ginagago mo ba ako, Estrella? Galit na tanong nito. Umiling-iling si Estrella. Totoo ang sinasabi ko. Buhay ang anak natin. Nagsinungaling lang ako sa iyo nang sabihin kong hindi ako totoong buntis. Natatakot kasi akong kunin mo siya sa akin. At isa pa, ikaw ang hindi sumipot sa... Enough. Tumayo ka dyan. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Sabihin mo sa akin ang nangyari sa anak ko. Maotoridad na utos nito. Tumayo si Estrella, pero natumba siya kaya inalalayan siya ni Larkin. Umupo sila sa upuan na naroon sa may garden. Tumikhi muna si Estrella bago nagsalita. Sinabi niya kay Larkin ang lahat ng sinabi ng doktor sa kanya, pati ang perang kakailanganin at ang blood donor. Pagkatapos na magkwento ni Estrella, ay sandali silang natahimik. Mabuti na lang at pareho kami na blood type ng anak ko. I will help my disabled daughter to get the right treatment for her. But in one condition, Estrella. Handa ka na ba sa kondisyon ko? Seryosong tanong nito. Pero sabi ng doktor, hindi raw pwede mga magulang ang mag-donate ng dugo para sa kanilang anak. Maghanap tayo ng ibang donor. Please, tulungan mo ang anak natin. Nakikiusap ako. Kahit anong kaya kong gawin para kay Between. Kahit ano pang kondisyon niyan tatanggapin ko. Desperadong sagot ni Estrella. Okay, but after the operation, dito na kayo titira sa bahay. Yun ang magiging kondisyon ko. Maliwanag ba? Okay, kung yan ang gusto mo, Larkin, gumaling lang si Between. I promise I'll do anything for her. Hindi ko rin naman hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Pangako ni Larkin, hindi lang kay Estrella, kundi sa sarili na rin nito. Nang araw din na yon na ipinalipat ni Larkin sa malaking hospital si Between. Gusto nitong masiguro na magiging successful ang operasyon ng anak. Nakakita rin kaagad sila ng type AB positive na dugo para isalin kay Between. Ginamit ni Larkin ng koneksyon para lang mapabilis ang paghahanap ng dugo para kay Between. Mabuti na lang at marami itong kakilalang doktor na nagmamay-ari ng mga ospital, kaya hindi ito nahirapan sa paghahanap ng dugo. Halos umabot ng 10 oras ang tagal ng operasyon. Saglit lang na nakatulog si Estrella dahil sa pinaghalong pagod at gutom. Naging matagumpay naman ang operasyon ni Between. Nang magising si Estrella ay nasa loob na siya ng isang silid. Agad siyang bumangon. Between? Tawag niya sa kanyang anak nang bigla siyang magising. Gising ka na pala. Nasa recovery room pa ang anak natin. Kumain ka na muna. Malamig na wika ni Larkin sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Estrella. Naiintindihan niya ito kung bakit naging malamig ang pakikitungo nito sa kanya. Nagsinungaling siya tungkol sa kanilang anak at wala siyang excuse para pagtakpan ang nagawang kasalanan. Salamat. Tanging nasabi ni Estrella. Isang tango lang ang isinagot ni Larkin sa babaeng dating minamahal at hanggang ngayon ay mahal pa rin niya. Nang magising si Between ay hinanap kaagad nito ang ina. Pumasok sa Estrella sa silid ng anak at niyakap ng mahigpit si Between. Mabuti na lang at naging successful ang operasyon sa mga paa mo, anak. Naiiyak na wika ni Estrella. Salamat, Mama. Sa wakas makakalakad na ulit ako. Nakangiting pa sa salamat ni Between sa ina nito. Umiling-iling si Estrella para sa anak. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan, anak. Ang iyong papang nagligtas sa'yo. Nakangiti ng wika ni Estrella kay Between. Papa? May papa po ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Between. Kitang-kita ni Estrella kung paano magningning ang mga mata nito. Siyempre may papa ka, anak. Gusto mo ba siyang makilala? Opo, Mama. Yay! May papa ako. Oh, hinay-hinay lang at baka mabinat ka. Teka lang at tatawagin ko siya. Sige po, Mama. Kita ni Estrella ang excitement sa mga mata ni Between. Nang tumalikod siya sa bata ay hindi niya napigilan ng pagtakas ng isang butil ng luha sa kanyang mga mata. Mabilis niya yung pinahid. Tumikhi muna si Estrella nang makita si Larkin. Ilang sandali silang nagtitigan. Pumasok ka na. Hinihintay ka na ng anak mo. Nanginginig ang boses niyang sabi.
Anak natin, Estrella. Anak ko na itinago mo ng matagal na panahon. Alam mo bang iniisip ko kung kamusta na siya? Kung nabuhay ba siya? Alam ko nagkasala ako sa'yo, pero may dahilan ako. Sinaktan mo ako noon, Larkin. Ikaw ang unang nang iwan sa akin. Don't give me that damn reason, Estrella. Dahil sa ating dalawa, ikaw ang nang iwan, hindi ako. Pagkatapos sabihin niyo ni Larkin ay agad na nitong tinalikuran ang dating nobya. Pumasok ito sa silid kung nasaan si Between. Napahagulgol na lamang ng iyak si Estrella. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Larkin nang makita ang anak na nakahiga sa kama. Para lang siyang nananalamin pagkakita sa mukha ng kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Larkin sa batang babae na ngayon ay titig na titig sa kanya. Ikaw po ba ang papa ko? Nakangiting tanong ni Between kay Larkin. Agad na niyakap ni Larkin si Between. My daughter. Oh God, I can't believe na makikita at mayayakap kita ng ganito kahigpit, anak. Umiiyak na sambit ni Larkin. Ako rin po, Papa. Akala ko hindi na kita makikita pa. Salamat po, tinulungan niyo kami ni Mama sa operasyon ko. Anak, wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. It's my responsibility to you. Kaya magpalakas ka, okay? I can't wait to play with my daughter. Okay po. Pwede ba kitang tawaging Papa? Alanganin na tanong ni Between. Sunod-sunod na tumango si Larkin sa anak. Pwedeng-pwede, anak. You can call me Papa, my daughter. I love you so much. Mahal na mahal kita. At patawarin mo si Papa kung wala ako sa tabi mo ng mga panahon na kailangan mo ko, ah. Hindi napigilan ni Larkin ang pagtulo ng luha sa mga mata niya. Marahan namang pinahid ni Between ang luha sa mga mata ng ama. Ayos lang po yun. Naiintindihan ko po kayo. At alam kong may rason si Mama ko. Salamat, anak. Gusto mo bang kumain? Anong gusto mo at bibili ni Papa para sa'yo kahit na anong hilingin mo? Ang mga luto po ni Mama ang favorite ko eh. Sabihin mo na lang kay Mama na ipagluto niya ako kapag pwede na po akong kumain. Nakangiting sagot ni Between. Sige, dito ka muna at pupuntahan ko lang ang Mama mo. Itatanong na rin namin sa doktor mo kung pwede ka nang kumain ng mga paborito mo. Tumango lang si Between sa ama. Hinalikan naman ni Larkin sa noo ang anak. Mabilis na tumalikod si Estrella bago pa siya makita ni Larkin. Parang pinipiga sa sakit ng kanyang puso dahil sa nasaksihang eksena sa kanyang mag-ama. Hindi niya sukat akalain na darating ang araw na magkikita ang dalawa. Tinawag siya ni Larkin at sinabi na gusto ni Between na ipagluto ito ng mga paborito nito mga pagkain na agad namang sinunod ni Estrella matapos nilang alamin sa doktor ang pwede at hindi pwedeng pagkain sa anak nila. Pagkatapos ng isang linggo na pananatili sa ospital ay sa wakas nakalabas na rin si Between. Katulad ng usapan ay sa bahay na ni Larkin sila tumuloy. Dahil doon na rin sila titira kasama ang lalaki. Nagpasalamat at nagpaalam muna ang mag-ina kay Nana Glory. Gusto sana nilang isama ang matanda, ngunit tumanggi ito dahil may mga anak ito na kapitbahay lang din nila doon sa lugar nila. Ipinakita naman ni Larkin kay Between ang silid ng anak na sadyang pinarush ni Larkin na ipaayos para kay Between. Wow! Ang ganda-ganda naman po ng aking silid, Papa. Punong-puno ng mga Between. Masaya at humahangang bulalas ni Between. Namimilog pa ang mga mata nito dahil sa labis na tuwa. Mabuti naman at nagustuhan mo, anak. Nag-effort talaga ako para pagandahin ang silid mo. Thank you, Papa. Si Mama ba magkatabi kaming matutulog? Si Mama mo ay sa ibang silid matutulog, anak. Bakit? Hindi ka ba nakakatulog na hindi siya katabi? Nakakatulog naman po, Papa. Pero hindi po ako sanay. Anak, big girl ka na. Kaya kailangan may sarili ka ng kwarto. Okay po. Kayo po ba ni Mama sa iisang silid matutulog? Inosenteng tanong ni Between. No, anak. Hindi kami magkatabi ng Mama mo. Maagap na sagot ni Larkin sa anak. Ay, bakit po ang ibang Mama at Papa sa iisang silid sila natutulog? Kasi kasal sila. Kami ng Mama mo hindi. Hindi niyo po ba love si Mama? Natigilan si Larkin sa naging tanong ng anak, kaya hindi kaagad siya nakasagot dito. Between, anak, magpahinga ka na. Kalalabas mo lang sa ospital kaya kailangan na magpalakas ka. Sulpot ni Estrella at sinaway ang anak. Okay, Mama. Matutulog na po ako. Wika ni Between. Inayos naman ni Larkin sa pagkakahiga ang anak. Hinalikan niya muna ito sa noo bago lumabas ng silid ni Between.
Mabilis na lumipas ang 5 araw. Bawat araw ay mas naging malamig ang trato ni Larkin kay Estrella. Napapansin naman yun ni Between. Matalinong bata ito kaya agad nitong nalaman na may hindi pagkakaunawaan ng mga magulang nito. Habang nasa sala si Between at nagkukulay sa coloring book nito ay nilapitan ito ni Estrella. Anak, aalis muna ako at paubos na ang grocery natin. Nandito naman sa bahay ang papa mo. Dito ka lang muna, okay? Malambing na paalam ni Estrella sa anak. Opo, mama. Nang makaalis na si Estrella ay tinawag naman ni Between ang ama. Papa, may galit ka ba kay mama? Mahinang tanong ni Between kay Larkin. Bakit mo naman naitanong yan, anak? Kunot noon na tanong naman ni Larkin. Napapansin ko kasi ang pakikitungo mo kay mama. Dahil po ba hindi niya sinabi sa'yo ang tungkol sa akin? Anak, alam niyo po ba na mag-isa lang akong tanaguyod ni mama? Wala siyang katuwang sa pagpapalaki sa akin. Nang maaksidente kami at maparalyzed ako, halos 2 hanggang 3 trabaho ang pinapasukan na trabaho ni mama para lang matustusan ng maintenance ko sa gamot at pangpa-therapy. Nag-iipon din siya ng pampa-opera ko sana. Kaya po kung galit po kayo kay mama, sana po patawarin niyo na siya. Baka may rason siya kaya hindi niya sinabi ang tungkol sa akin. Madamdaming kwento ni Between sa ama niya. Natahimik si Larkin sa sinabi ng anak. Nakaramdam siya ng konsensya sa pakikitungo niya kay Estrella. Marahang hinaplos ni Larkin ang pisngi ng kanyang anak at binigyan ng isang matamis na ngiti. Thank you, my daughter. Now I just realized my mistake. Pangako, hindi sasaktan ni Papa ang mama mo. Nakangiting pangako ni Larkin sa anak. Salamat din po, Papa. At niyakap nito si Larkin. Nag-iisip na si Larkin kung paano kakausapin si Estrella. Hihingi siya ng tawad sa pinapakita niya rito at hihingi na rin siya ng isa pang pagkakataon para ayusin ang kanilang pagsasama. Handa na si Larkin ng hapong yon nang may tumawag sa kanyang cellphone. Anak, may emergency sa branch natin sa Bicol. Kailangan na presensya mo ron. Imporma ng kanyang ama kay Larkin. Okay, Dad. Pupuntahan ko na po ngayon. Sagot ni Larkin. Nang makauwi si Estrella ay nakita niya pang nagmamadali si Larkin sa pag-alis. Nilapitan siya ni Larkin. Let's talk kapag nakauwi na ako, Estrella. It's important. Seryosong wika ni Larkin. Napatango na lang si Estrella. Hindi alam ni Larkin na plano na pala ng mga magulang niya ang pagtawag sa kanya. Nalaman kasi ng mga ito na nagpatira si Larkin ng babae sa bahay nito. Kaya muli ang mga itong nagplano para mapaalis si Estrella sa bahay ng anak ng mga ito. Kinabukasan habang naghahanda ng pagkain si Estrella para kay Between, ay tinawagan niya si Nana Glory. Medyo namimiss na rin nila ang ginang. Mabuti na lang at nagpa-unlock si Nana Glory sa imbitasyon ni Estrella. Nana Glory! Malakas na tingin ni Between sa pangalan ng ginang. Ikaw talaga na bata ka. Dahan-dahan at baka mahulog ka dyan sa wheelchair mo. Kamusta ka na, apo? Malambing na tanong ni Nana Glory kay Between. Okay na po ako. Kapag gumaling ng operasyon ko, pwede na po ako magpa-therapy session every week para makapaglakad na ako. Ang galing naman ng apo ko. Halika nga't payakap. Namiss kita ng sobra, apo. Namiss ko rin po kayo, Nana Glory. Maiwan ko muna kayo at mukhang may tao sa labas. Nana, anak. Paalam ni Estrella nang marinig ang doorbell sa labas ng bahay ni Larkin. Nagulat siya nang mapagbuksan ng ina ni Larkin. Sino po kayo? Magalang na tanong ni Estrella sa ginang. How dare you na tanungin ako ng ganyan sa pamamahay ng anak ko? Mataray na pahayag ng ginang. Nagulat naman ang dalaga sa sinabi nito, pero wala siyang balak na patulan to. Pasok po kayo. Wala rito si Larkin. Alam ko, ikaw talagang sinadya ko rito at ang disabled mong anak. Nagpanting ang tenga ni Estrella sa tinawag ng ginang sa kanyang anak. Apo niyo po siya, ma'am. Ha? At sa tingin mo ba tanggap ko siya? Wala po akong pakialam kung tanggap niya siya o hindi. Ang mahalaga lang naman po sa akin itanggap siya ni Larkin. Sigurado ka bang anak nga siya ni Larkin? Hindi po ako pakawalang babae, ma'am. Kay Larkin man yan o hindi, wala akong pakialam. Ang gusto ko'y umalis ka sa poder ng anak ko. Hindi ko gagawin yun, ma'am. Matapang na sagot ni Estrella. Matalim na tiningnan ni Mrs. Montifalco si Estrella. Matapang ka. Sige, mamili ka. Mananatili ka sa bahay na to o ilalayo ko sa iyong anak mo?
Alam mo kayang-kaya kong gawin yun sa kanya. Biglang kinabahan si Estrella sa sinabi nito. Hindi niyo po kayang gawin yan. Try me then. Nakaya ko nga paglayuin kayo noon ng anak ko eh. Ngayon pa bang hindi mo kayang ibigay ang mga pangangailangan ng anak mo? Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. I want you to leave this house now. Maotoridad na wika ng ginang sabay alis. Naguluhan si Estrella. Hindi niya kayang malayo sa kanyang anak. Ngunit ayaw rin niyang hindi na makita si Between. At baka totohanin nga ng ginang na ilayo ang anak niya sa kanya. Hindi niya yun kakayanin. Dahil sa nangyari, ay muling lumukob ang takot sa puso ni Estrella. Hindi na siya nag-isip at basta na lang siyang umalis sa bahay ni Larkin nang walang paalam. Maging sa anak niya ay hindi siya nagpaalam. Nang umuwi si Larkin mula Bicol ay agad niyang hinanap si Estrella. Ngunit sinabi ni Nana Glory na umalis ito nang walang paalam at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. At 2 araw nang hindi umuwi si Estrella. Biglang nag-alala si Larkin. Saan ba siya nagpunta, Nana? Wala ba siyang nabanggit sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Larkin. Wala talaga siyang sinabi sa aking iho. Nagpaalam lang siya na may titingnan sa labas ngunit hindi na siya bumalik pa. Nag-aalala ring paliwanag ni Nana Glory. Ganun po ba? Baka tumawag po siya sa inyo, sabihan mo kaagad ako. Makakaasa ka, iho. Estrella, mahal ko. Nasaan ka na? Tanong ni Larkin sa hangin. Ngunit tanging katahimikan lang ang sumagot sa kanya. Habang si Estrella naman ay bumalik sa dati nilang bahay. 2 araw na rin siyang walang ganang kumain at nahihirapan siyang kumilos. Patawarin mo ako, Larkin. Sana alagaan at mahalin mo ang anak natin. Mahal na mahal ko kayo ni Between. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa sobrang pagkamis niya sa kanyang anak at kay Larkin. Ngunit wala siyang magawa dahil takot siyang hindi na niya makita ang kanyang anak. Dahil sa walang maayos na tulog at pagkain ay nagkasakit si Estrella. Nakita ni Between ang ama sa sala. Malayo ang tanaw at tila ba kay lalim ng iniisip. Pinagulong ni Between ang wheelchair papalapit sa ama. Papa, tawag ni Between kay Larkin. Ano yun, anak? Noong araw na umalis si mama, may nakausap siyang babae. Sosyal po at maarte. Narinig ko po na tinakot niya si mama na ilalayo ako kay mama kapag hindi umalis si mama sa bahay mo. Pagkakwento ni Between. Nagulat naman si Larkin sa sinabi ng anak. Sino ang kausap niya, anak? Tensyonadong tanong ni Larkin sa anak. Mama niyo po siya, Papa. What? Dahil sa gulat ay napasigaw si Larkin. Galit po ba kayo, Papa? May takot sa boses na tanong ni Between. Hindi sa'yo, anak. Bumalik ka na sa silid mo at si Nana Glory na muna bahala sa'yo, okay? Okay po. At saka, Papa, baka nandito si Mama sa address na to. Yan po ang dati naming bahay. Wala na naman siyang ibang mapupuntahan eh. Tinanggap ni Larkin ang maliit na papel sa kamay ng kanyang anak at tinalikan niya ito sa kanyang noo. Salamat, anak. Ang isipin mo, mahal na mahal kita. Kayo ng mama mo. At hindi na ako papayag na masaktan kayong muli. Lalo na ng mga magulang ko. Pangako ni Larkin sa anak. Pinuntahan ni Larkin ang mga magulang niya sa bahay ng mga ito. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ina nang makita siya. Iho, anak. Mabuti na lang at napadalaw ka. Miss na kita. Nakangiting bati ng ina ni Larkin sa binata. What did you say to Estrella para umalis ng bahay ko? Pasigaw na tanong ni Larkin sa kanyang ina. Anak, ano bang sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan, Mom. Ano bang problema niyo? Bakit pilit yung pinapakialaman ng buhay ko? It's the best for you, Larkin. Walang pakinabang ang babaeng yun sa negosyo natin at alam kong pera lang ang habol niya sa'yo. Hindi niyo siya kilala, Mom. I know her. Siya rin ang babaeng kinakabaliwan mo noon. I paid her $500,000 para layuan ka niya. At alam mo bang tinanggap niya suhol ko sa kanya? Ngayon, sabihin mo sa akin hindi siya isang gold digger. Nagulat si Larkin sa sinabi ng kanyang ina. What? Nagawa mo siyang bayaran noon? Habang akala ko'y iniwan niya ako dahil hindi niya ako mahal. Iniwan ka niya dahil sa pera. Yun ang totoo. You're so selfish, Mom. Pati ang pagiging tatay ko sa anak ko'y ninakaw mo sa akin. 8 taon akong nagalit sa babaeng mahal ko. Mahigit 7 taon akong hindi naging tatay sa anak ko. Nang sabihin niyo ni Larkin ay agad niyang tinalikuran ng ina. Larkin, where are you going? Malakas na sigaw ng kanyang ina. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Larkin.
Tinungo niya ang address na ibinigay ng kanyang anak. Mabuti na lang at hindi masyadong matraffic kaya agad siyang nakarating sa bahay ni Estrella. Sunod-sunod na katok ang ginawa ni Larkin, ngunit walang tugon mula sa loob. Estrella! Estrella! Malakas na ang boses na tawag ni Larkin sa dalaga. Dahil walang tugon ay sinira ni Larkin ang pintuan. Pumasok si Larkin at hinanap si Estrella. Nakita niya ang dalaga na nasa kama at nanginginig ito. Mabilis na tinungo ni Larkin ang dalaga. Sinapon niya ang noo nito at napamura siya nang maramdaman ng init mula sa katawan ni Estrella. Binuhat niya ito para dalhin sa ospital. Naging maayos na ang kalagayan ni Estrella dahil agad itong naturukan ng gamot at nalagyan ng swero. Hawak-hawak ni Larkin ang kamay ni Estrella at hinalik-halikan yon. Patawarin mo ako, mahal ko. Hindi ko alam ang ginawa ni Ma'am sa'yo. Mahal na mahal kita at handa kitang ipaglaban. Mahal ko, huwag mo na ako ulit iiwan. Mahal kita. Pagkausap ni Larkin sa babaeng nakapikit ang mga mata. Narinig ni Estrella lahat ng sinabi ni Larkin, kaya nagmulat ito ng mga mata. Totoo ba ang narinig ko, Larkin? Mahina ang boses na tanong ni Estrella. Estrella, mabutit gising ka na. Masayang wika ni Larkin na makitang gising na ito. Mahal mo ba talaga ako? Oo, mahal na mahal kita. Noon hanggang ngayon, Estrella. Ang iyong ina, siyang may pakana kung bakit umalis ako ng araw na magkikita tayo. May lalaking kumausap sa akin at ibinigay sa akin ng pera upang layuan ka. Hindi mo raw ako mahal at aalis ka na ng bansa. Naniwala ako sa kanya kaya umalis ako. At tinanggap ko ang pera na binigay nito. Buntis ako at tanging anak natin ang nasa isipan ko nung tanggapin ang perang iniwan ng lalaki. Paliwanag ni Estrella kay Larkin. Shh! May kasalanan din ako. Akala ko hindi mo ako mahal. I'm sorry at hindi ko kayo naprotektahan ng anak natin. Pero ngayon, gagawin ko lahat maprotektahan ko lang kayo. Mahal kita, Estrella. At gusto kong humingi ng isa pang pagkakataon para ayusin ang ating pagsasama kasama ang anak natin. Pangako niya. I still love you, Larkin. Noon hanggang ngayon ay ikaw lang naman ang laman ng puso ko. Madamdaming pahayag ni Estrella. Mabuti naman kung ganun. Simula sa araw na to, bubuuin natin ang pamilya natin. Salamat, Larkin. Salamat. Hinalikan ni Larkin ang labi ni Estrella. Nagkaayos na ang dalawang pusong nagmamahalan. Pinaglayuman ang nakaraan, ngunit muling pinagtagpo ng kasalukuyan. Nang makalabas si Estrella sa ospital ay naghanda ng proposal si Larkin para kay Estrella. Gusto na niyang makasal sila as soon as possible. Nagset ng isang dinner date si Larkin para mag-propose kay Estrella. Hindi alam ng babae na may sorpresa si Larkin. Hi, you're so beautiful, Estrella. Para kang isang bituin na kumikinang sa kalangitan. Nakangiti na pahayag ni Larkin kay Estrella. Huwag mo na akong bulahin pa, Larkin. Nakangiting wika ni Estrella. Maupo ka na. This is our first date after how many years we're separated from each other. Oo nga. Salamat dahil pinatawad mo ako sa nangyari noon. Estrella, hindi lang ikaw may kasalanan. At isa pa, we were too young back then. Now, let's move on, okay? Tama ka. Let's move on and move forward. You in between. Nakangiti na wika ni Estrella. Inihatid ng waiter ang pagkain na in-order ni Larkin. Nang matapos silang kumain ay naghanda ng cake si Larkin para kay Estrella. Here, kumain ka ng cake. I know you love this flavor. Nakangiting sabi ni Larkin. Agad namang kumuha ng cake si Estrella at mabilis na sumubo. Nagulat siya nang may matigas na bagay siyang nadama sa kanyang bibig. Mabilis na iniluwa ni Estrella ang matigas na bagay na yon. Hindi siya makapaniwala nang makita ang diamond ring na iniluwa niya. Lalo pa siyang nabigla nang lumuhod si Larkin sa harapan niya at nagsalita. Estrella, please accept me again to your life. Mahal kita. Mahal na mahal. At gusto kong bumuo ng isang masayang pamilya kasama ka at ng anak natin. At ng magiging mga anak pa natin. Estrella Mariano, will you accept me as your husband for the rest of our lives? Nagsusumamang tanong ni Larkin kay Estrella. Puno na pumamahal ang mga mata ni Larkin habang nakatingin sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Estrella at sunod-sunod na tumango. Yes, I will marry you and be your wife for the rest of my life. I love you, Larkin. I love you so much. Madamdaming sagot ni Estrella.
Mabilis na isinuot ni Larkin ang singsing sa kamay ni Estrella at naglapat ng kanilang mga labi. Nang sumunod na mga araw at linggo ay unti-unti nang gumagaling si Between mula sa operasyon at mas lalo pang naging masaya ang pamilya nila nang ihanda na ni Larkin at Estrella ang kanilang kasal. Isang linggo lang ang naging preparasyon ni Larkin para sa kasal nila ni Estrella. Pinairal nito ang yaman para maging maayos ang kasal nila at ngayon nga ay magkaharap na sina Estrella at Larkin sa altar upang mag-isang dibdib. Estrella Mariano, do you take Larkin Montefalco as your lawful husband? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Tanong ng pari na nagkasal kina Estrella at Larkin. Yes, I do, Father. Nakangiting sagot ni Estrella sa pari. Larkino Montefalco, do you take Estrella Mariano as your lawful wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you part? Si Larkin naman ang tinanong ng pari. Mapagmahal na tiningnan muna ni Larkin si Estrella bago sumagot. I really do, Father. Nakangiting sagot ni Larkin sa pari. And now, by the power bestowed in me, Larkin and Estrella, I now announce you as husband and wife. You may now kiss the bride. Pagtatapos ng pari sa seremonyas ng kasal. Masuyong hinalikan ni Larkin si Estrella sa labi. Masigabong palakpakan ang naghari sa paligid. Masayang-masaya ang lahat para sa bagong kasal. Yay! Buo na ang pamilya namin. May mama at papa na ako. Masayang sigaw ni Between nang buhatin ito ni Larkin. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Larkin sa anak. Sobrang saya po, Papa. Ibig sabihin magkakaroon na ako ng kapatid. Gusto mo ng kapatid? Opo naman. Ibibigay niyo po ba, Papa? Inosenteng tanong ni Between sa ama. Pilyong tiningnan ni Larkin ng asawang si Estrella. Inirapan lang ito ni Estrella. Pagbibigyan na ba natin si Between? Total, malaki na naman siya eh. Pabulong na tanong ni Larkin kay Estrella. Namula naman ang mukha ni Estrella. Mahina niyang kinurot sa tagiliran ng asawa. Manahimik ka dyan. Hindi pa lubos na magaling si Between. Magaling na po ako, Mama. Singit ni Between na siyang ikinatawan ng mag-asawa. Hinalikan ni Larkin ang kanyang mag-ina. Ang saya ko dahil nakasama ko kayo. Nakangiting wika ni Larkin. Mas masaya ako. Kayo ang buhay ko. I love you so much, mahal ko. Madamdaming pahayag ni Estrella. Mahal na mahal din kita. Kayong dalawa ng anak nating si Between. Mapagmahal ding sabi ni Larkin sa asawa. Nagtitigan sila na puno ng pagmamahal sa isa't isa. Makalipas lang ang 2 taon, ay nagsilang si Estrella ng kambal na labis na ikinatuwa ni na Between at Larkin. At sa loob ng 2 taon ay unti-unti na rin nakakalakad si Between. Samantala, hindi inaasahan ng mag-asawang Larkin at Estrella ang pagbisita ng mga magulang ni Larkin sa bahay nila. Matagal ding hindi kinubo ng lalaki ang mga magulang. Maliban na lamang kung kailangan sa kumpanya na kausapin ng mga ito. Pero never nang umuwi sa mansyon ng mga ito si Larkin. Larkin anak, pwede ba namin kayo makausap ng asawa mo? Pakiusap ng ina ni Larkin. Ma'am, kung nagpunta kayo rito para sirain kami ng pamilya ko, hindi ako makakapayag. Malamig na wika ni Larkin sa mga magulang. Anak, hindi yan ang ipinunta namin dito. Gusto namin humingi ng mami mo ng tawad sa ginawa namin sa iyo at kay Estrella noon. Sansala naman ng ama ni Larkin. Malalim na bumuntong hininga si Larkin. Magsasalita pa sana ito nang pumasok sa sala si Estrella. Mahal ko, bakit hindi mo pa upuin muna mga magulang mo? Sabi ni Estrella sa asawa. Pero, it's okay. Matagal ko nang napatawad ng mga magulang mo. It's time to forgive them, okay? Dahil sa sinabi ni Estrella ay agad siyang niyakap ni Larkin at marahang hinalikan sa noo. Hindi ako nagkamali sa pagpapakasal sa'yo. Isa ka mabuting tao, mahal kong Estrella. Isang ngiti lang ang ibinigay ni Estrella sa asawa. Magkatabi sina Larkin at Estrella habang kaharap ang mga magulang ni Larkin sa sala. Iha, patawarin mo sana kami ng asawa ko sa ginawa namin sa'yo noon. It's been 2 years bago kami nagkalakas ng loob na humingi ng tawad sa'yo at kay Larkin. We just realized our mistakes. Sana hindi mo rin ipagkait ang mga apo namin. Paghingi ng tawad ni Mrs. Montefalco kay Estrella.
Ako rin ay humihingi ng tawad sa inyo ng anak ko. Sana mapatawad mo kami ng asawa ko, Iha. Paghingi rin ng tawad ni Mr. Montifalco kay Estrella. Ma'am, sir, pinapatawad ko na po kayo. Ang hiling ko lang ay hindi na maulit ang nangyari noon. At hindi ko naman ipagkakait ang mga anak ko sa inyo dahil mga apo nyo sila. Nakangiti na wika ni Estrella. Tumayo si Mrs. Montifalco at niyakap ng mahigpit si Estrella. Maraming salamat, Iha. Tawagin mo na kaming daddy at mommy dahil welcome na welcome ka sa aming pamilya. Maraming salamat po, mom, dad. Nagyakapan silang muli kasama na si Larkin. Ipinakilala rin ni Estrella si Between at ang kambal sa lolo at lola ng mga ito. Sobrang saya ng mag-asawang Montifalco habang nakikipaglaro sa mga apo. Niyakap ni Larkin ang asawa mula sa likuran. Salamat at pinatawad mo mga magulang ko. Wika ni Larkin sa asawa. Move on na tayo. Mas mabuti ang mamuhay na walang bigat sa dibdib. Kaya mas lalo kitang minamahal eh. I love you, Estrella. I love you too, Larkin. Kayo na mga anak natin. Ganon din ako. Hinalikan ni Larkin ang asawa at nagyakapan sila ng mahigpit. Pero agad ding naputol dahil dinaluhong din sila ng yakap ni Between. Kasunod nito ang lolo at lola nito habang tig-isang buhat ng kambal. Para sa mag-asawang Larkin at Estrella, ang pusong nagpapatawad ay mas lalong pinagtitibay ng Diyos at ang pamilyang puno ng pagmamahalan ay mas lalong tumitibay habang tumatagal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.